Nandiyan na si sige. Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at House Assistant Minority Leader. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Good morning, Ms. Doris. Sir Alvin, maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Una muna, ikaw ay abogado rin, ano? Yes po. Ayun, lawyer din siya, partner. Ano ang... Napakabata nito. Bata pa, kaya nga Kabataan Party List ang kinakatawan niya, partner. Ano ang magiging trabaho mo bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel? Congresswoman, ikaw ba sasali din kapag may bista, pag may hearing dun sa Senado, andun ka rin dapat? Well, isa lang po tayo sa mga spokesperson na sa mga magdadaang araw ay ang House Representatives mismo ang magbibigay ng announcement kung sino-sino sila. Pero sa bahagi ko naman, hindi naman po iba yung gagawin ko dapat kung hindi man na talaga na spokesperson, which is pag-i-explain, pagpapaliwanag ng proseso ng pananagutan, yung laman ng Articles of Impeachment at bakit mahalaga ang ginagawa natin sa lahat ng maaabot sa mamamayan sa kabataan. So marami kayo. Well, Sino-sino pa yung iba na spokespersons? Hayaan ko na lang po yung House of Representatives mismo yung mag-announce para po... Mga ilan? Mga ilan po kayo mga Ayaw niyan sabihin pa rin. At least una Siguro, siyang pinangalanan. Po talaga tayo. Ano po? Ilan? More than po, one, no, siguro mga more than 5. Yun na lang yung pinaka-hit na mabibigay ko. Madami, Sorry. Congresswoman, madami pala. Sa bagay, maganda yan para sa mga mamamahayag. Oo naman. Oo. Kasi pag hindi available si Congresswoman Rene, o di meron kang choice na iba. Pwedeng ibang Oo, lapitan. Pwedeng iba. Oo. Paano ka na, masasabi mo ang nahalal o na-deklara na isa sa mga spokesperson, ma'am? Well, sa bahagi naman ng kinatawan na to, binukas yung pwedeng gawin in terms of tuloy-tuloy na pagpoproseso ng impeachment. So, bahagi na po dito yung engagement sa media, pero kasama din dito yung pagpunta sa communities, pag-reach out sa mas maraming kabataan para i-discuss yung impeachment. Na sa bagay naman natin, ginagawa na natin noon pa, dahil isa rin tayo sa mga nag-endorse ng impeachment complaints ni President Bongbong Marcos and even ni VP Sara Duterte on separate instances. Consistent naman po ang Kabataan Party List. In fairness po sa kanila, consistent yung grupong yan. Ano po? Ngayon, alam mo na ba who takes care of what? Kasi 4 po yan, hindi hubak. 4 ba o 3 ang kailangan nating patunayan sa Senado? Yung mga yung ilang House Prosecution Panel members nagbigay na po ng ilang detalles kung sino po yung may care of, no. So, for example, si Representative Terry, diniscuss niya na kasama siya sa team na mag-explain ng unexplained wealth. Yung kasama din po si Kong Nonoy, gaya ng nangyari nung 19th. Sinong Nonoy? Defensor po. Lawrence. Sorry po. Kong Lawrence Defensor. Okay. Kong Lawrence Defensor, kasama po siya sa gaya ng 19th, nag-discuss on grave threat. Pero overall po, si chairperson ng House Committee on Justice, Jinky Luistro, involved po siya sa lahat ng articles. So inaasahan po natin na yung prosecution panel din mismo and for example, the press conference later makakapagbigay ng mas maraming detalye. Yung death threat, kanino nakatoka yung death threat ng Vice President? Yung confidential funds, kanino nakatoka? Yung mga ganyan, yung bribery, kanino nakatoka? Yan. Yes po. Hayaan ko po yung panel mismo in the coming days dahil meron silang mga media engagements na magbigay po ng mas maraming detalye. Hindi, offhand lang. Yung preliminary lang, yung preliminary information, kasi ikaw naman yung spokesperson, hindi ho ba? Preliminarily, sino yung narinig mo na magti-take charge sa death threat, sa confidential funds, sa unexplained wealth, sa graft and corruption? Go ahead, Congresswoman. Ayun po, bahagi ng team si Kong Lawrence. Bahagi din ng sa death threat. Death threat, okay. Bahagi rin po si Kong Terry sa unexplained wealth. Siguro dahil sila lang po nakapag-share and meron pong discussion
sa kanila, yun na po muna. Yung confidential funds, sabay ba 11 naman yung prosecutor eh. Oo. So pwedeng Yes mag-team, po. pwedeng mag-double team, di ba? Kung kinakailangan Opo. double team. O pwede ding tatlo sa isang accusation. Opo. Yung commitment naman po ng prosecution panel at every stage, kahit sino po ang ilagay nyo dyan, kaya nilang i-explain ng maayos yan. Dahil pinag-aaralan po nila ng masusi at maayos lahat po ng articles of impeachment. Ayun, oo. Hindi naman ibig sabihin nito na kayo ay magtatalaga ng 5 or more pa na spokesperson, ay kayo ay nasisindak or pinaghahandaan nyo talaga ng todo-todo yung phalanx of lawyers ni, o di ba, ni VP Sara na parang kalahati yata ng IBP ay kinuha niya. So, ano ho ang dating sa inyo? Ano ang mensahe na gusto niyo iparating sa publiko? Well, sa bahagi namin ay pinag-aaralan din namin yung laman ng articles of impeachment, yung proseso para po baon natin sa pagpapaliwanag sa mamamayan. And ang punot dulo naman po nito, kami sa kabataan, ang panawagan namin, gusto naming makamit, mangyari yung process of accountability, which is that yun yung simula last year and years before, hinahanap-hanap na natin sa lahat ng sangkot sa korupsyon, simula at mula sa tuktok. So, tuloy-tuloy po yung aming panawagan, whether that is in the classroom, sa mga kalsada, sa Kongreso, at sa impeachment court na naka-constitute ng Senado. Lahat po yun ay i-engage natin. Okay. Would you know kung alin yung uunahin dyan na patutunayan? Kasi kahit isa lang po dyan na mapatunayan po ng prosecution. Isa lang ba? Isa lang ang kailangan partner. Okay. 4 yan, pero kahit isa lang ang manalo dyan, panalo na yung kaso nila. Conviction kagad. Oo, may conviction na sila. Ano po? Alin yung unahing ipipresent dyan sa madlang people, Congresswoman? Well, inaasahan natin na sunod-sunod ng articles of impeachment yung pagpapaliwanag at yung pag-discuss sa kanila. So, ang una dyan, na nakalaan sa articles of impeachment, yung confidential and intelligence funds. Yung second article of impeachment ay tungkol naman po sa unexplained wealth. Yung confidential intelligence funds, mas na-exhaust na natin yung discussion na yan. Kahit nung 19th pa, Apo. yung 612.5 million pesos in funds na ang COA nag-issue na po ng kanilang mga decisions na nagsasabi mali yung paggasta dahil ang gumamit or rather yung naghawak po nito ay hindi special disbursing officer or yung head of agency na sila lang po yung authorized na pwedeng humawak, and ngayon pinapabalik sa OVP, sa DepEd yung ganong hindi tamang spending. So ikalawa naman yung unexplained wealth. That's 6.7 billion pesos in covered and suspicious transactions flagged by the Anti-Money Laundering Council na labas-pasok sa bank account ni VP Sara at ng kanyang asawa. Pero may mga ilang taon sa SALN na nire-report ni VP sa SALN niya, sa mga SALN niya na walang cash deposit ever na need i-report. So sa atin, red flag yon na kailangan niyang ipapaliwanag. So, Number 3, bribery. Okay. And number 4, yung mga grave, yung death threat. Yeah, so dulo pala, akala ko yun ang uunahin nyo kasi yun ang mas parang gets kaagad ng mga kababayan natin. Oo, Kasi nakita madali, yung nakita lahat ng video, madaling, parang kumbaga madali siyang makarelate pag ako ordinaryong viewer, Kita niya agad representative. Opo. Well, naiintindihan natin din dahil gabi din talaga na hindi natin maaasahan ng isang yung ikalawang opisyal ng Pilipinas ay magbibitiw ng ganung salita na magpapatay siya ng tao, di ba? Much less the highest official of the Philippines. Pero ngayon, ang sa kaalaman natin, ito yung pagkasunod-sunod ng articles of impeachment, at pagbabaybayin po ng Senado, inaasahan natin siguro na yun po yung pagkakasunod-sunod niya. Sige, hanggang dyan muna tayo sa uulitin, Congresswoman. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am, and good luck. Maraming salamat po and tuloy-tuloy po tayo. Yes, Salamat. Representative Rene Luis Co.